Hello everyone! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin kung paano ba gawin yung ating study plan or yung ating statement of purpose. Huwag na huwag kayo magpapabudol dahil walang sekreto sa pagsulat ng SOP or ang ating study plan dito sa Canada. Ito talaga yung dapat nating pahalagahan or ito yung dapat natin bigyan ng pansin kasi sa visa application natin, ito talaga yung pinakamalaking impact. Magkamali lang tayo or may masabi man tayong medyo malayo sa ating study plan, dito possible na mataas yung chance na tayo ay ma-deny or ito yung chance na ma-approve tayo papunta dito sa Canada. Ito yung mga tanong ng karamihan sa akin. Ano ba ang mga parts sa pagsulat ng study plan? Ano ba yung dapat ilagay? Nagpatulong ako magpagawa pero na-denied ako. Nagbayad ako ng 5,000 pero na-denied ako. Nagbayad ako ng 10,000 sa gantong academy pero na-denied ako. Pwede na po ba ito or ano ba yung sekreto sa pagsulat ng SOP para ma-approve sa visa application? Pero ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo, wala pong sekreto sa pagsulat ng study plan. Walang sekreto sa pagsulat ng SOP natin kasi may iba-iba tayong pamamaraan kung paano nga ba natin i-expound or kung paano ba natin isusulat yung ating study plan. Meron tayong mga iba-ibang way kung paano natin ipe-present yung application natin dito sa Canada or paano ba natin maipapaliwanag yung purpose kung bakit tayo pupunta sa Canada or kung ano ba yung purpose kung bakit ka nga ba mag-aaral dito sa Canada at paano ninyo itutugma itong mga sagot po ninyo sa buhay po ninyo, sa employment, sa goals, at sa future plan po ninyo. Lagi nyo po tatandaan na yung mga different information na ibibigay po ninyo, dapat magkakatugma-tugma po siya dun po sa inyong study plan. Ito po yung mga tips ko. Number 1 to 2 pages is enough to explain your purpose. Yung iba umaabot sa 4 to 5 pages. To be honest, kung ako po ang magbabasa po nun, maboboard na po ako. Kaya, you need to be straight to the point kasi ang mga Canadian, they are very straightforward. Kaya, 1 to 2 pages is enough. Wag na po yung ang dami-dami nyo pang sinasabi, ang dami-dami nyo pang explanation. Ang mangyayari, masyado kayong defensive sa isang bagay na hindi naman dapat, parang ganon. The number 2, be precise sa inyong study plan. And number 3, fact-based. Kung ano po yung inyong pera sa bangko po ninyo, ilagay po ninyo, ano po ba yung pagmamay-ari ninyo, ilagay po ninyo, saan po ba kayo nagtapos, ilagay po ninyo, kung for your future development po ba ito, ilagay po ninyo. Actually kasi maraming nagsisinungaling at ang kasinungalingan nabubunyag. Tandaan nyo yan. Kung nagsisinungaling tayo at nabunyag tayo at nandito na tayo sa Canada, medyo malaki po ang magiging problema po ninyo. Dahil nakapunta nga po kayo dito, pero pagpunta nyo po dito po kayo magkakaroon ng problema. Bakit? Sa next vlog natin pag-uusapan yan kasi yung pinaka number 1 example talaga is the money. Alam naman natin 'di ba na kailangan talaga natin ng malaking pera dito sa Canada. For example, nanghiram kayo sa mga friend po ninyo at makikita po nila doon na lalo na yung mga nagba-bulk deposit, ayaw po talaga nila yon. Possible na ma-denied po kayo. The number 4, you need to review your study plan to someone with strong English writing skills. Ako napakaswerte ko, nagkaroon ako ng
mga kako-teacher ko, kasi nga teacher po ako sa Pilipinas, yung mga kako-teacher ko, si Miss Lot, si Miss Ann, talagang pinabasa ko sa kanila, what is your insight po, ano po yung naiisip po ninyo, tama po ba yung pag-expound ko ng sarili ko, like that. Kasi 'di ba, kung kayo lang yung magbabasa niyan, syempre sa point of view po ninyo, tama yung ginawa ninyo. Pero maganda na ipabasa nyo po sa mga friend ninyo, sa mga relative ninyo, or someone with a strong English writing skills po talaga. Kasi it can help you a lot. It can, yung mga possible na hindi natin nakikita, possible na nakikita nila na ay medyo hindi okay yung part na to, medyo okay yung part na to, something like that. Kasi mas maganda na may iba pong nakakabasa ng ating study plan. Huwag kayong mahiya kung pangit yung grammar ninyo, okay lang yan. Kasi nga kaya nga may mga friend tayo, 'di ba? May mga real friend tayo na itatama nila kung paano talaga, kung paano yung pag-writing ninyo na, ay friend, medyo wrong grammar ka dito, ayusin ko, okay lang yun, 'di ba? Mas maganda yung ganon. Para sa akin, sa dinami-rami ng gumagawa ng mga sources at sa dami ng nag-a-apply papunta dito sa Canada, ang pinakakailangan nyo po talaga ay kung paano po kayo mag-i-stand out sa dinami-rami ng applicant. Tandaan po ninyo, sa iba kong mga vlogs, ang lagi kong sinasabi, hindi lang po Pilipino ang nag-a-apply papunta dito sa Canada. Marami pa pong lahi. Actually, pag pumunta kayo dito, ang daming lahi po. Talagang may Pakistani, may taga Bangladesh, meron tagang India, meron taga Middle Eastern, kasi nga sobrang ganda talaga ng Canada, alam naman natin yan. Kaya paano kayo mag-i-stand out sa dinami-raming applicants at paano nyo ipepresent yung sarili po ninyo sa immigration officer, kasi sila po ang magbabasa po niyan. Kaya dapat fact-based, be precise, 1 to 2 pages is enough to explain your purpose, and then number 4, you need to review your study plan. Yan po ang pinaka-tips ko na mabibigay sa inyo dahil yan po ang ginawa ko. Pero what are the parts? Number 1 is brief about yourself. So, my name is ganto. I am an accountant in ganto ganyan. I have a master's degree. I have ganto ganyan. All about yourself. Then number 2 is your academic background. Syempre, pagkatapos mo, pagka-brief about yourself is you need to provide details of your education history. Dates when the course started, ended, and the name and address of your school or university, and the course taken, anong kurso mo, and your qualification, and the degree or the certificate awarded for that course. So, ikaw ba ay bachelor, ikaw ba ay masters, ano yung history mo doon, nagamit mo ba yung tinapos mo, na-pursue mo ba yan sa Pilipinas, at bakit naman, 'di ba? So, yun yung mga ganon. Then, syempre, pagka-brief about yourself, academic background, next is your work experience. Yung work experience mo ba ay connected sa pagpunta mo dito sa Canada, or connected ba yon sa course na iti-take mo for your personal development or your personal goals. So, kailangan po isipin po natin kung magkakakonekta po sila. Kasi kung kunwari, ako si Maria Lyra, ako ay teacher, ang academic background ko, ako ay bachelor, ako ay MA, at ang works experience ko po ay chef cook ako, medyo, teacher siya, paano siya naging chef cook? Syempre, parang ganon. Syempre, 'di ba, dapat i-connect-connectan nyo po yan. Then, relevance of the course to your prior education. Ano ba yung relevance? Ano ba yung connection po nun? Bakit iyon ang kukuhain mo dito sa Canada? Bakit hindi mo kuhain sa Philippines, 'di ba? What is your overall educational goal? Anong goal mo pagkatapos nun? What is your goal? Syempre, lahat naman tayo, ang goal po talaga natin is to become permanent resident dito. Pero syempre, tsaka na yon, 'di ba? Parang anong goal mo pagkatapos na you are going back to the Philippines and you need to pursue your yung education na nakuha mo dito sa Canada, or you can apply your
or you can apply yung mga magigain mong experience dito dun sa Pilipinas, pwedeng ganon. And why are you not pursuing a similar program in your country of residence or citizenship? Bakit nga ba hindi? So for example, ako sa Pilipinas, alam naman natin sa Pilipinas napakaraming university at napakaraming school. Bakit hindi na lang ako sa Pilipinas mag-aral? Bakit sa Canada pa? Something like that. Kaya, actually ako ay nag-aaral pa rin sa Pilipinas. Nag-aaral ako po doon, nag-PhD ako. Pero bakit sa Canada? O PhD ka na pala sa Pilipinas, bakit sa Canada? So something ganon. So ang ginawa ko, syempre, yung mapag-aaralan ko po dito, gagamitin ko sa dissertation ko for doctoral degree. So doon pa lang nagkaroon ng alignment na kaya pala siya nag-business certificate kasi kailangan niya ng foundation. Kailangan niya ng foreknowledge about business kasi i-apply niya yun sa dissertation. So parang ganon. So nagkakaroon ng connection na parang, okay. So parang nagkikwento ka lang talaga ng talambuhay mo at hindi mo kailangan magsinungaling kasi nga makikita yun doon. So parang sa akin, Maria Lyra, ang academic background ko, ito, nag-aral ako ng bachelor, pagkatapos ng bachelor, MA, pagkatapos ng MA, PhD. So makikita pa lang doon na ay pala-aral pala talaga tong si ate girl, parang ganon. And then work experience, ako po ay teacher din sa Pilipinas, so which is magkakakonekta. Then relevance of the course of your prior education. So, syempre ang education goal ko is to have a far knowledge in business and I will use it to my dissertation kasi yung dissertation ko about talaga sa mga school kasi nga teacher ako. So paano mag-build ng school? Syempre as a school head or as a magiging future na may-ari ng school, malay nyo, di ba? So, syempre, kailangan ko ng mga fundamentals or kailangan ko ng strong foundation talaga kasi yun ang gusto ko. Then, benefits and your future after your graduation. Syempre, ako, and how will this program enhance your employment opportunity in your countries of residence or citizenship. Syempre ako, and my future goal after my graduation is go back to the Philippines and I will apply all the learnings that I have learned here in Canada and to be applied. School head, diba? Ang kapal ng mukha. Pero okay lang yun. So, malay nyo, maging school head pag uwi ko sa Pilipinas. Syempre, diba, malay nyo, maging school head ako, maging principal ako, or pinaka maganda, maging may-ari talaga ako ng school, 'di ba? So yun yung mga magkakakonekta kasi ang gusto ko talaga ay mag-start ng maliit na school or daycare lang muna. Then pag naging okay, edi maglalagay ako ng elementary. So pag umokay ulit, high school, and so on and so forth. Malay natin, 'di ba? Wala namang masama mangarap, pero syempre kailangan nyo mag-isip outside the box. Kasi kung hindi kayo mag-iisip outside the box at napakababaw lang ng reason po ninyo, hindi talaga kayo maa-approve. 'Di ba? Kaya isipin po ninyo, how will this program enhance your employment opportunities in your country or residence or of citizenship? Then, syempre, why did you choose Canada and why did you choose this college? So, bakit Canada? Why Canada? And then, why are you choose this college? So, i-identify po ninyo sa dinami-rami nga talaga ng country at sa dinami-rami ng school din dito sa Canada, bakit dun mo napili? So, i-justify nyo po yun, i-expound nyo yung sagot po ninyo. Why you choose Canada and why you choose this college? So, syempre, ang sagot ko, I want to have a far superior knowledge in business and I want to have a proper education in business. So, I choose the Red Deer Polytechnic to have an advancement and global competitive with my business here in the Philippines. Kasi may business din po talaga ako sa Pilipinas. And because if I will study in the Philippines, I don't think I don't have any difference with the other brand or business here in the Philippines. So, dun pa lang nakakita sila na, ay oo, gusto maging competitive nito.
oo nga, kung nasa Pilipinas ako mag-aaral, pare-pares kami ng knowledge. So, ano yung magiging advancement ko? Something like that. Then, I am very excited to study abroad because I know Red Deer Polytechnic will provide learners with opportunities to experience the different cultures, developing our skills, mold us to be a better businesswoman and businessman, and grow academically through real-world experiences. And then, etc. etc. Marami pa akong nilagay. Pero, ang study plan ko po ay 1 pages. Yung pangalawa niya, parang kalahati lang. So, 1.5, parang ganon. So, yun yung aking study plan. So, dapat isipin po ninyo, ano nga ba? Oo nga, bakit gusto ko mag-aral? Gagastos lang naman ako. Something like that. So, isipin po natin, oo nga, bakit ko nga gusto mag-aral sa Canada? Bakit nga Canada? 'di ba? Isipin natin 'yon. Then, available funds and sponsorship details. Dito po tayo nagkakaroon ng talo-talo talaga. Kasi may iba nga talagang nanghihiram yung iba or yung iba talagang ini-sponsoran. Pero pag kayo ini-sponsoran, kailangan po yun nakanotaryo, alam ko po. Then, kailangan ng T1 na sinasabi po nila kung taga dito sa Canada or kung ano yung sponsor po sa inyo. For example, ako, inisponsoran ako ng kapatid ko na sa kanya ako titira. So, kahit sabihin po nating may available fund ako, yung available fund ko din po, yung pera ko ay para sa akin, sa asawa ko at sa anak ko. So, medyo malaki po yun kasi talagang tinitignan nila, minamat talaga nila kung kaya po ninyo mabuhay dito sa Canada. Kasi hindi naman pagkarating po natin dito, magkakaroon agad tayo ng work. Syempre, sinasama nila yun sa calculation na, hindi ka naman ma-employed. Hindi yung pagkarating mo dito, tatanggalin nila sa computation yung baka ma-employed ka. Kasi wala tayong kasiguraduhan. Pag pumunta tayo dito, hindi nga natin alam kung kailan tayo ma-hired, 'di ba? So, talagang kino-compute nila gaano kakatagal mag-aaral dito, yung renta mo, yung pagkain mo, yung anak mo kung meron ka, yung asawa mo pa kung may asawa ka, yung tuition fee mo at kung ano pa. Huwag kayo masyado maging OA sa available funds. Like, ito yung kotse ko, ito yung ganto, farm ni ganto, farm ni ganyan. Kasi maraming hihingiin sa inyo, lalo na kung hindi sa inyo nakapangalan yan. Kasi, for example, ako, may business ako, yung BIR, DTI, talagang pinrovide ko. Sabi nga nila, kung anong sinabi mo dyan, kailangan ng mga supporting details. Kaya, very mahirap talaga siya. Kasi, kung anong sasabihin mo, yun ang kailangan mong suportahan. For example, may business ka, support. Nag-aral ka ng ganito, support. Nakatapos ka ng ganito, support. May sarili kang bahay, support. Ganun siya. Simple as that. So, additional question for SOP. In the case of minor applicant, what are your reason for studying Canada? What is your parents' or guardians' immigration status in their currently country of residence? So, for example, ako, sinama ko yung anak ko, ginastify ko din sa study plan ko kung bakit siya kasama. Ganon din ang asawa ko, ginastify ko kung bakit kailangan kasama nung asawa ko. Syempre, number 1 is the emotional support. 'Di ba? Mahirap mag-aral sa Canada, pero kung nandyan ang pamilya mo, maganda mag-aral. Kumbaga, kahit drain na drain ka, 'di ba, sa pag-aaral, mahirap kasi mag-aral dito. At pag-uusapan din natin yan sa next vlog. Mahirap mag-aral dito. Hindi siya ganon kadali at makukulture siya ka talaga kasi hindi siya kagaya ng Pilipinas. Iba yung curriculum nila dito kaya makukulture siya ka. And then, yun lang. So, yun lang yung mga tips ko at kung ano pa ba ang mga parts ng SOP, wag ninyong madaliin yung paggawa ninyo ng SOP kasi nga magkamali lang kayo dyan, possible na ma-denied po kayo. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Wag nyong madaliin yung paggawa po nito. Ako, ginawa ko yung SOP ko almost a month.
talagang pinag-isipan ko siya. Parang day one, pag-isipan ko muna yung mga parts. Nagsagot-sagot lang ako kaunti, pero hindi pa yun yung final. Inisip ko pa talagang nagtanong ako sa mga friends ko na, uy, okay ba tong sagot ko? Baka may mali akong grammar. Okay, maging open-minded kayo, girl. Kasi pag hindi kayo open-minded, mas nakakahiya ma-denied. Ako nagsasabi sa inyo, mas nakakahiya ma-denied na nagmamagaling tayo, na hindi, ito lang gusto ko, ito yung gusto ko sabihin. Pero kung open tayo for any suggestion na mga naiisip ng iba, i-grab natin at pag-isipan pa rin natin. Kasi ang pinaka huling magdedesisyon kayo pa din eh. 'Di ba? Kung ano yung mas nakakabuti po sa inyo, yon. Ganon. So, mas maganda magkaroon kayo ng mga magandang reflection kung bakit ka pupunta dito sa Canada, kung bakit ka mag-aaral dito, kung bakit mo dadalhin yung pamilya mo. So, something like that. So, ayan na nga ang aking tips for study plan or statement of purpose. At dito na nga lang tayo magkikita-kita dito sa Canada. Dahil ngayon pa lang, congratulations kasi gagawa ka na ng iyong SOP or yung study plan mo or statement of purpose para pumunta ka na dito sa Canada. Think positive, be honest, and don't forget to pray. Lagi ko po yan sinasabi sa vlog ko na don't forget to pray. Magdasal kayo na, Lord, please help me. Ano ba dapat ang ilagay ko sa reflection ko, or ano ba ang dapat kong ilagay sa study plan ko? At magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Kasi malay nyo yung iba, alam na nila yung dapat gawin, di ba? So, don't forget to pray and don't forget to ask a help sa ating mga friends. Kasi 'di ba? At lalo na kay God talaga, kasi siya lang naman ang tutulong papunta sa atin dito sa Canada. Siya ang gumagawa ng tadhana natin, siya ang gumagawa ng mga plans. At maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pag-support, pag-like at pag-comment sa mga video ko. Pasensya na po kung hindi ako masyado nakakagawa ng mga video. Alam nyo naman po na medyo mahirap ang akin time management dito sa Canada kasi ako po ay may sariling business, may sarili na kaming business dito, yung Doña Donut, tapos nag-aaral pa ako, then na-hired na din ako, may work na din ako as educator dito sa Canada, kaya medyo mahirap gumawa ng vlog actually, na-appreciate ko yung mga comment ninyo, yung mga tanong ninyo, at sasagutin ko rin po yon isa-isa. Kaya be patient lang po. Pero kung hindi talaga kayo mapakali, at you can message me naman po. Magre-reply po ako dahil online naman po ako palagi. At maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre kaya ako nagba-vlog dahil nga para sa mama kong na-stroke patient siya, at baka namimiss niya na ako. So mama, miss na rin kita, at pupunta ka rin dito sa Canada soon. So, sana maalala mo ako, sana maalala mo na kami magkakapatid, maging okay na lahat. So, yun lang po, at maraming salamat. Dito na lang tayo magkita sa Canada. Paalam!